Hello mga ka-idol, isa akong OFW. 12 years na akong nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Si-share ko lang sa inyo ang small farm ko sa Pilipinas. Hindi naman ganun kalaki pero may nai-invest ako. Alam naman natin na ang pagiging OFW hindi ito panghabang buhay. Kaya dapat mag-invest tayo. Kasi balang araw uuwi tayo sa Pilipinas lalong-lalo na kapag tumatanda tayo. Hindi naman sa lahat ng panahon nandito tayo. Kaya ang mai-advise ko lang sa aking mga kapwa OFW. Iisipin natin ang bukas, wag lang ang isipin natin ang ngayon. Kasi mahirap na ang pagsisisi ay nasa huli. Kapag ikaw ay isang OFW, mag-isip-isip ka. Kailangan mo talaga mag-invest para balang araw kapag uuwi ka na, hindi ka uuwing luhaan. Kaya ito ang farm ko, kahit konti-konti, meron. Ganito lang kaliit ang farm ko. Ngayon, saging ang itinanim. Kasi alam naman natin kapag may itanim, may aanihin. Iniisip ko kasi ang kinabukasan ko, lalong-lalo na sa pamilya ko. Kasi iniisip ko, baka balang araw, hindi ko na kaya magtrabaho dito sa ibang bansa at pag uwi ko, may makikita ako. Kahit pa konti-konti ay may makikita ka sa pinaghirapan mo. Kaya marami talagang mga OFW na uwi sa Pilipinas, hindi man lang nakapag-invest at nagsisisi. Mahirap kasi kapag magsisisi ka. Kasi kahit anong pang pagsisisi, hindi mo na maibabalik pa kung ano ang nakaraan mo. Kaya kapag ikaw ay OFW, kailangan mo talagang mag-invest. Hindi lang puro saya, hindi lang puro lakwatsa, hindi lang puro pagbibili ng mga luho mo. Kasi balang araw, tatanda tayo at hindi natin kaya magtrabaho dito sa ibang bansa. Mahirap pa naman kapag tumanda ka. Kadalasan, iaabandona ka na, lalong-lalo na kapag wala kang pera. Swerte na lang kung may mag-aalaga sa'yo kung wala kang pera. Mag-invest ka ng pakunti-kunti. Kasi ang pagiging OFW hindi madali. Kaya para pag uwi mo sa Pilipinas, may makikita ka kahit pa konti-konti. Tulad nito, tinaniman ko ng saging. Para balang araw may aanihin. Kasi kapag OFW, dapat mautak ka. Huwag mong isipin na ngayon ay puro saya. Kasi balang araw hindi ka na makapagtrabaho. Ano na lang ang pagkakitaan mo. Alam naman natin ang buhay Pilipinas, di ba? Sobrang hirap at wala kang malalapitan kapag ikaw ay nasa kagipitan. Meron ka mang malalapitan pero may interest naman. Kaya habang bata pa, mag-isip-isip ka na. Hindi sa lahat ng panahon ikaw ay bata. Aabot ang panahon na ikaw ay tatanda. Kaya kapag ikaw ay tatanda, hindi ka na mangangamba. Kasi may pagkakakitaan ka na. Iba talaga mamuhay sa Pilipinas kapag may pagkakakitaan ka. Ang importante, makakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Kaya habang bata ka pa at kaya mo pang magtrabaho, mag-invest ka na, lalong-lalo na kapag ikaw ay isang OFW. Alam naman natin kapag tapos na tayo dito, wala tayong pensyon na makukuha dito. Kaya habang bata pa, siguraduhin natin ang kinabukasan ng ating pamilya. Kahit nandoon na tayo at kasama natin sila, may pagkakitaan tayo at may magagastos pa rin tayo para sa kanila. Mahirap talaga bilang isang OFW. Kasi balang araw kapag hindi na natin talaga kaya, uwi na talaga tayo sa Pilipinas at pupunta tayo sa ating mga pamilya. Dapat pagdating ng araw na ganyan, may maipupundar tayo ay may ipagmamalaki sa kanila. Balang araw makikita nila. At alam ko kapag nakikita nila na may invest ka na, siguradong proud na proud sila. Kaya be wise sa paggastos ng pera. Thank you and have